Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Nagtataka nga itong si Akira at Aki dahil mayroong kumatok sa kanilang bahay. At ilang minutong narinig ni Aki na paparating ang yapak patungo sa dining area. Nang tingnan niya kung sino iyon ay napatayo siya. "Rukawa!" Gulat na sigaw ni Aki. "Hey, Lil Sis, may balita ako sa inyong dalawa ni Tita Mami. Kailangan nyo nang umalis dahil balak ng daddy mo na puntahan ka dito at sampahan ng kaso si Tita Mami dahil sa pagkuha niya sa iyo." Nagulat ang dalawa sa narinig galing kay Rukawa. "Si Sakuragi, kumusta si Sakuragi, kuya?" Tanong ni Aki kay Rukawa. "Wala akong balita, pero ang alam ko, inakusahan din siya ng iyong ama na itinago ka niya kaya hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon." Naiyak si Aki sa narinig. Agad naman siyang inilalayan ni Akira. "Anak, tumahan ka please. Baka maapektuhan si baby sa ginawa mo." Nagulat si Rukawa sa narinig. Napatingin siya kay Aki at sa kamay nitong nakapatong sa tiyan nito. "Aki, buntis ka?" Gulat na pagtatanong ni Rukawa. Tumango si Aki sa tanong ni Rukawa kaya napamura ng malutong si Rukawa dahil doon. Sige na, nag-aasikaso na kayo. Hanggat maaari, umalis na tayo dito. Magpaibang bansa na muna kayo ni Mami. Ako na bahala dito." Anas ni Rukawa kay Aki at Akira. "Pero, Rukawa, si Sakuragi, gusto ko sa kanya sabihin na may anak kaming dalawa." Masamang tiningnan ni Rukawa si Aki. "Tumigil ka. Hindi makakabuti ang gusto mong mangyari ngayon. Ako na ang bahala sa bagay na iyan. Ako na ang magsasabi sa kanya ng kalagayan mo. Ang importante ay makaalis na kayo agad at makalayo." Saad ni Rukawa sa seryosong boses. Naiyak na lamang tumango si Aki. Samantalang sa Kanagawa, habang naglalakad si Miyagi na mag-isa sa daan patungong Shohoku, hindi nito maiwasang hindi maisip ang mga nababalitaan tungkol kay Sakuragi at sa kasintahan nito. Kalat na kasi ang balita sa labas o loob man ng school nila. Madaming hindi makapaniwala sa nabalitaan, pero mas marami pa rin ang naniniwalang may kasalanan si Sakuragi sa lahat ng nangyayari. Ilang beses niya rin idinedepend ang kaibigan, subalit mas naging mahirap para sa kanya ang baguhin ang isipan ng mga taong hindi naman nila lubos na kilala si Sakuragi. Sa loob ng isang buwang iyon, hindi rin mahagilap si Sakuragi. Dahilan para paratangan siya ng guilty kahit na alam naman ng iba na sumama si Aki sa ina nito para lumayo sa ama nito. Si Rukawa mismo ang nagsabi nun upang malinis rin ang pangalan ni Sakuragi na wala namang ginagawang masama dito. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga katim ko sa Shohoku si Sakuragi para tulungan. Napabuntong hininga na lamang si Miyagi bago nakapamulsang dumaan sa street na tambayan ni Sakuragi. Nagbabasakali din kasi siya na baka makita niya ito at makausap tungkol sa mga nangyari at para matulungan na rin. Hanggang sa may naaaninag siyang pamilyar na figure na mabilis na tumakbo. "Mito!" Tawag pansin ni Miyagi na makita nitong mabilis na tumatakbo patungong iskinita si Mito. Sinundan niya na lamang ito para malaman kung bakit tumungo ito doon. Imbis na dumiretso papasok sa school, ay mas inuna ni Miyagi ang sumunod kay Mito kahit walang kasiguraduhan kung magiging okay ba ang gagawin niya. Nang marakarating sa tapat at makapasok sa bakuna ng madilim na iskinita, ay nag-alangan pa siya kung papasok ba siya o hindi. Subalit,
Naisip niya na nandoon si Mito, kaya marahil hindi naman delikado sa loob. Isang buwan na rin ang nakalipas nang hindi namin mahagilap si Sakuragi dahil sa ama ni Aki. Hinahanap kasi si Aki ng kanyang ama. Ang una nitong pinuntahan ay ang bahay ni Sakuragi. Nakakaawa na kung tutuusin ang kalagayan ni Sakuragi. Wala naman siyang ginawang masama, kundi ang mahalin lamang si Aki. Bakit kaya napaka-cruel ng mundo at ng ibang tao sa mga nagmamahalan? Sinimulan ng baybayin ni Miyagi ang napakadilim na iskinita. Mabuti na lamang at sanay siya sa medyo masukal at madilim, kaya alam niya kung saan siya pupunta. Napakatahimik nito kung tutuusin. Ang tanging naririnig lamang ni Miyagi ay ang yapak ng kanyang sapatos na nagbibigay ingay. Tila nag-iiko ito sa loob, kaya kahit anong gawin niyang pag-iingat na huwag mahuli, ay malalaman ng taong sinusundan niya na sinusundan niya nito. Nang makarating sa pinaka-dead end, may kaliwa kanan na choice at hindi alam ni Miyagi kung saan nagtungo si Mito. Kaya napapakamot na tiningnan niya ang daan pabalik. Pambihira, bakit ba naman kasi nagawa ko pang sumunod dito? Singhal ni Miyagi sa sarili. Wala tuloy nagawa si Miyagi, kundi ang kumaliwa at doon na nagsimulang maglakad. Nagbabaka sakali din na baka dito dumaan si Mito. Huwag lang sana ako makatagpo ng mga kaaway dito. Baka masira lang lalo ang araw ko pag nagkataon. Bulong na anas ni Miyagi. Patuloy na binagtas ni Miyagi ang madilim na daan habang nakaalerto sa maaaring mangyari sa kanya. Ilang minutong paglalakad, may naaninag si Miyagi na ilaw mula sa dulo. Marahil may mga taong tumatambay doon. Minabuti ni Miyagi na hinaan ang paglalakad habang maingat na hinahakbang ang mga paa. As much as possible ay hindi siya mag-iingay bago makita ang nasa dulo nito. May dalawang banga ang nasa gilid. Medyo malapit na rin naman ito, kaya makikita niya rin naman kung sino ang mga nandoon sa dulo. Umupo si Miyagi at sumilip upang tingnan kung sino ang mga nag-uusap, at ganun na lang ang gulat ni Miyagi na makita niyang si Sakuragi ito, Mito at ang tatlong kaibigan nito. Seryoso ang mga itong nag-uusap. Pinaghahanap ka pa rin, Sakuragi. Hindi talaga tumitigil ang matandang iyon hanggat hindi nahanap si Aki. Deklarang saad ni Mito na seryosong sinasabi ito kay Sakuragi. Tumingin si Sakuragi kay Mito bago tiningnan ang bahaging tinataguan ni Miyagi. Agad na napatago si Miyagi bago nagmumura ng paulit-ulit sa isip nito. Kilala naman siya ng mga ito, subalit ayaw niya namang mangialam sa oras na makita nila ako dito. Isang buwan na ang nakalipas, baka ngayon nasa ibang bansa na si Aki, kasama ang ina. Pero bakit hinahanap ka pa rin ng tatay ni Aki? Ano bang gusto niyang mangyari? Naguguluhang tanong ni Takamiya. Baka paraan niya iyon para lumabas si Aki. Ako ang gagawin niyang bala para hindi na siya mahihirapan na hanapin si Aki. Bulalas ni Sakuragi na agad naintindihan ng mga kasamahan nito. Hindi naman maitatanggi ni Miyagi ang naging sagot ni Sakuragi sa tanong ni Takamiya. Dahil ganun din ang nakikita niyang dahilan kung bakit ganun na lang kapursigido ang tatay ni Aki na hanapin siya. Pambihira, kahit siguro makita ka man lang ng matandang iyon, kung ayaw ni Aki magpakita, hindi talaga iyon magpapakita. Isang buwan ba namang nagtiis na walay, or baka may nahanap na ng iba? Anas ni Noma na hindi naisip ang kahihinatnan sa mga nasabi nito. Thus, hindi naman siguro ganun iyon. Ang nakikita ko na dahilan is baka nagtatago talaga siya sa ama niya. Akalain mo, naging dahilan din iyon ng pagkalayo ni Aki at ng ina. Iyon ang kwento ni Rukawa sa amin nung nagkita kami. Saad naman ni Okoso. Tahimik lamang si Sakuragi habang seryosong nakaduko ang ulo. Maya-maya pa ay bumuntong hininga ito ng malalim.
Wala ka bang balak lumabas mula sa pinagtataguan mo? Nagulat ang apat sa biglaang pagsasalita ni Sakuragi ng ganon. Napatingin din sa paligid ang mga ito, subalit wala naman silang nakita. Si Miyagi naman, nakasandal sa pader, ay hingal na hingal dahil sa kabang nararamdaman. Napailing na lang siya bago tinulungan ang sariling umangat mula sa pagkakasandal. Pagkatayo niya ay nanlalaki ang mata ng apat dahil totoong may nagtatago nga. Paano nga kaya ipapaliwanag ni Miyagi na ngayon ay nakikita na siya ni Sakuragi? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga